MWO or Migrant Workers Office sa Jeddah naglabas ng anunsyo na magkakaroon na rin ng online contract verification sa Saudi Arabia simula May 10, 2026. Meaning nito guys sa mga OFW sa Saudi Arabia na magpapaverify ng kontrata ay hindi nyo na kailangan pumunta pa sa MWO office dahil pwede nyo na ito gawin online. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng mga mahal naming OFW sa Jeddah at sa Western Region ng KSA. Ako po si Attorney Fidel A. Makawiyag, Labor Attaché ng MWO Jeddah. Convenience fee. Kami ay maglalabas ng official advisory patungkol dito. Starting May 10, 2026, may bagong option na paparating para sa mga balik-manggagawa OFWs under MWO Riyadh. Pwede nang gamitin ang Online Employment Contract Verification System o OECVS for Online Employment Contract Verification with email updates and a more guided submission experience, kaya ihanda na ang requirements. Tulad ng passport, employment contract na musanid, KIWA or the DMW, Standard Employment Contract, IQAMA, travel documents, applicable. Para sa OECVS application, ang convenience fee ay 22 Saudi Riyal. Ito ay para suportahan ang online na pag-submit ng mga requirements para sa contract verification upang maging mas mabilis at convenient para sa mga OFWs. Pagkatapos ng submission sa loob ng 24 hours, maaari nyo nang ma-download ang inyong OEC or Overseas Employment Certificate sa DMW e-registration portal. Paalala lamang po, para sa ating mga household workers ng balik-manggagawa OFWs, ihanda nyo po ang inyong musanid details bago mag-apply sa OECVS. Makakatulong po ito para masiguradong tama ang inyong mga impormasyon sa kinakailangang proseso ng verification. Kung ikaw ay skilled balik-manggagawa OFW naman, ihanda niyo po ang inyong KIWA details bago mag-apply sa OECVS. Siguraduhin malinaw, kompleto, at tugma ang inyong mga dokumento sa inyong trabaho. For sure, maraming magtatanong kung paano daw kung hindi marunong sa online contract verification. Dito guys, online contract verification na din sa MWO Dubai. Ngunit kapag hindi marunong online, ay allowed mag-book in 1 day bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements. Ngunit kapag natapat naman ang flight nyo ng Monday or ng weekend, ay pwede na kayo mag-book in ng Thursday or Friday. At ang balita ko dyan sa Saudi Arabia ay pwede rin mag-book in 3 days bago ang flight nyo. Pero guys, mas maigi na makipag-ugnayan muna kayo sa MW office nyo dyan sa Saudi Arabia para sa kompleto at tamang detalye. Ngunit kung sa MWO Saudi Arabia binabanggit na kailangan magpa-verify ng mga balik-manggagawa, dito naman sa United Arab Emirates or dito sa MWO Dubai, kapag dati ng documented OFW or galing sa visa na naging employment visa or nag-change employer, na dati na nakapagbakasyon at nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer, ay hindi na kailangan pa ni bagong Polo verified contract. Dahil pwede na kayo makapag-acquire or makakuha ng OEC exemption online or sa inyong PAPS-BAM account. Pero guys, sa mga gusto magpa-verify bawat uwi nyo kahit documented OFW na kayo at babalik sa parehong employer, ay wala naman ding problema. Gandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong contract. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na,
at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang, Yes. same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang. Sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakapanood ng requirements update pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Mayo 2026. Eto guys, updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad para sa mga kababayan nating OFW ngayong buwan ng Mayo 2026. Guys, muli nating pinapaalala na OEC pa rin ang hinahanap at ginagamit sa immigration, pati sa pag-claim ng terminal fee cash refund. Kaya OEC pa rin ang kukunin nyo, hindi ang OFW Pass, para hindi kayo magaya sa binahagi ng isang kababayan nating OFW content creator na si Pinoy Diskarte. Guys, ito para sa mga nakabakasyon na magbabakasyon pa. Ayoko mangyari ito sa inyo, nangyari sa akin. So guys, tumingin kasi ako sa YouTube kung saan kumukuha ng balik manggagawa. So ito yung nakita ko sa YouTube, OFW e-pass. Ito yung nakukuha sa e-gov. So hindi pa nila ito ina-accept. So ang nangyari, nakipagtalo pa ako dun sa kuha ng boarding pass. Sabi nila, sir, hindi pa kami nag-a-accept niyan, hindi pa yan ina-accept. So ang ginawa nila, pinapunta nila ako sa DMW dun sa may Terminal 3. So madaling araw yun, buti na lang open sila. Saglit lang naman guys makakuha dun sa DMW. Kung wala pa kayong balik manggagawa at nasa airport na kayo, pwede kayong pumunta dun sa DMW sa Terminal 3. Kaya guys, kung kuha kayo ng balik manggagawa, hindi pa to guys ina-accept pa. Kumuha na lang po kayo online. Okay, sa DMW po. Pwede rin po online. So ilang guys, sana makatulong. So para sa mga kumpletong detalye at mga dapat gawin at dalhin kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad para sa mga OFW, eto pa din guys. So ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Para naman sa mga OFW na manggagaling sa mga bansa na may tinatawag na exit visa, ay kayo ang nakakaalam yan kagaya sa Saudi Arabia, Taiwan at iba pa. Dahil requirements yan sa bansa na panggagalingan nyo, hindi naman sa Pilipinas. Dahil dito sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa, wala namang tinatawag na exit visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So, ang kailangan pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket, at e-travel arrival card registration. Kailangan nyo mag-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo. Pero pwede kayo mag-register kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Dahil may mga OFW na binibigay ang ticket ng kanilang employer sa mismong araw ng flight nila at nasa airport na sila. So kahit nasa airport kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel hanggat hindi pa kayo nakakapag-check-in. Additional requirements naman para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at naging employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may OEC at uuwi, babalik muli sa parehong employer at yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng OEC exemption online or sa inyong PAPS BAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan sa loob ng airport. Bukas sila 24 oras at pwede kayo magpaprint ng OEC exemption nyo sa kanila.
Ito naman ang maikling step-by-step guide sa pagkuha ng UEC exemption online. Para naman sa pagkuha ng UEC exemption para sa mga OFW balik manggagawa, meaning yung mga dati ng OFW or documented OFW na babalik sa parehong employer, parehong job site at parehong position. Pwede na kayo kumuha ng UEC exemption online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide. So after nyo makapag-login sa inyong PopsBank account, ay dyan kayo sa baba at i-click nyo yung balik manggagawa at lalabas ito. Dito makikita nyo ang passport data available at pag-ibig data available. Kung wala naman kayong pag-ibig guys, i-proceed nyo lang yan dahil kahit wala kayong pag-ibig ay pwede kayo makapag-proceed. So i-click nyo lang yang next. Dahil ang importante dyan ay ang passport nyo na dapat available ang passport information nyo. And after nyo maklik ang next, lalabas or bubungad ito. Karamihan sa mga OFW ay kinakabahan kapag nakikita to. Makikita nyo na contract do not have deployment details. So wag kayong kakabahan dyan guys. I-click nyo lang yang close. So dito ilalagay nyo na ang flight date nyo, yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Hindi yung flight pa uwi sa Pilipinas. Pero karamihan din sa mga OFW ang nalalagay dito is yung flight pa uwi sa Pilipinas. Ngunit wala naman niyang problema guys. Dahil ang importante naman dyan is yung validity ng UEC nyo. As long as valid yung UEC nyo sa araw ng flight nyo pabalik sa ibang bansa ay wala naman din problema yan. Kung mapaaga man ang expiration ng UEC nyo bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang naman mag-acquire or mag-reacquire or kumuha na po ng bagong UEC gamit ang PopsBank account nyo after na ma-expire ang una nyong UEC na hawak nyo. So after yung malagay yung flight date nyo, ay i-click nyo na yung next at lalabas na ito. Dito naman guys, ay puro yes lang ang ilalagay nyo dahil nga babalik kayo sa parehong employer, same job site at same position. So sa tanong na are you returning to the same employer, are you returning to the same job site, and are you returning under the same position, i-click nyo lahat yan ng yes. At dyan din sa pang-apat, i-click nyo lang din yung yes. Sa mga nagtatanong paano naman daw kung nag-change or nabago or nadagdagan ang kanilang salary, kailan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang position, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng UEC exemption. Pero kung nabago ang position nyo at salary nyo, ay required na ang panibagong Polo verified contract. Dahil nga, may tanong dito sa PopsBank kung are you returning to the same position. So kapag clinic nyo ang no, ay idadari kayo sa appointment sa POA at kailangan nyo ng Polo verified contract. Pero ang bago naman ngayon upon contract verification ay pwede na kayo makakuha ng UEC exemption online. Pati ang Polo contract verification ay online na din. So after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito, evaluation remarks. At sa taas makikita nyo dyan ang view UEC yang kulay pula. I-click nyo yan. At dito i-click nyo yung open. And after that, eto na guys, makikita nyo na ang inyong UEC exemption at ipaprint nyo ng 3 copy at ready to go na kayo. Ngunit kahit for UEC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyo dala ang kopya ng inyong valid contract or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any tahsil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin. Dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Sa mga OFW naman na pabalik sa ibang bansa, ang mga kailangan ay e-travel departure card registration. Again, ang pagre-register sa e-travel pauwi man sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa ay 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito sa United Arab Emirates, ang ipapakita nyo na sa immigration na visa natin
ay ang Emirates ID na natin. Wala na yung passport or wala na yung visa na nakatatak sa passport natin. Number 4, ang ating passport at ticket.